Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Seth? Mahinang tawag ni Cassandra. Napalingon ng binata. Sa parehong sandali, lumingon din si Cassandra sa kanya at biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Natahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng mga alon at mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig sa dalampasigan. Hindi agad nakaiwas si Seth at hindi rin agad umiwas si Cassandra. Sa unang pagkakataon, walang pangungulit, walang pagtatalo, walang pagtatago. Tanging silang dalawa lamang. Napansin ni Cassandra ang mga mata ni Seth. Mga matang palaging seryoso. Mga matang tila may tinatagong lungkot. Ngunit ngayon, may kakaibang kapayapaan. Samantala, si Seth naman ay napatingin sa ngiti ng dalaga. Ang ngiting palagi niyang sinusubukang iwasan. Dahil sa tuwing nakikita niya iyon, naaalala niyang hindi lahat ng bagay sa buhay niya ay puro sakit. Cassandra, mahina niyang sambit. Ngunit hindi niya naituloy ang sasabihin. Napangiti ang dalaga. Ano? Natahimik si Seth. Wala siyang maisip na sasabihin. Kaya bahagya na lamang siyang umiwas ng tingin. Wala. Natawa si Cassandra ng mahina. Alam mo, palagi mo sinasabi yan. Pero halata naman na may iniisip ka eh. Hindi sumagot si Seth. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumayo para lumayo. Hindi na siya gumawa ng paraan upang tapusin ang sandali. Nanatili lamang siya roon sa tabi ni Cassandra. At kahit hindi niya aminin, may isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong manatili sa sandaling iyon. Isang sandaling walang galit, walang nakaraan, walang mga tanong. Isang sandali kung saan si Seth ay hindi ang lalaking may dalang sakit, kundi isang binatang simpleng nakatingin sa taong unti-unti nagiging mahalaga sa kanya. Hindi napigilan ni Seth ang sarili. Habang nakatingin siya kay Cassandra, unti-unting nawawala ang mga salitang gusto niyang sabihin. Sa halip na napunta ang kanyang atensyon sa mukha ng dalaga, sa ngiti nito, sa paraan ng pagtawa nito, at sa isang saglit, hindi niya namalayang natigil ang kanyang pag-iisip. Napansin ni Cassandra ang katahimikan ng binata. Seth, parang nagising siya sa tawag nito. Agad siyang umiwas ng tingin. Alam mo, kapag sinasabi mong wala, ibig sabihin may iniisip ka. Napailing sa Seth. Ngunit hindi na siya nakapagtalo. Hindi niya alam kung bakit, pero sa araw na iyon, mas mahirap kaysa dati ang magkunwaring wala siyang nararamdaman. Dahil sa bawat sandaling kasama niya si Cassandra, unti-unti niya nakakalimutan ang dahilan kung bakit kailangan niya itong layuan. Ang galit na matagal niyang pinangahawakan. Ang pangakong ginawa niya sa sarili. Ang distansyang pilit niyang binuo. Tumingin siya muli sa dalaga. At sa unang pagkakataon naisip niya na paano kung hindi siya ang dapat kong iwasan? Paano kung siya ang taong makakatulong sa akin na nakalimutan ng sakit? Ngunit agad niya itinulak palayo ang kaisipang iyon. Hindi pa rin niya kayang kalimutan ang nakaraan. At hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Cassandra ang buong katotohanan. Kaya nanatili siyang tahimik. Habang si Cassandra naman ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na sa likod ng katahimikan ni Seth, may isang pusong unting-unting nahihirapang itago ang nararamdaman. Habang nakatingin si Seth kay Cassandra, naramdaman niya may kung anong nagbabago sa kanya. Hindi niya gusto ang pakaramdam na iyon dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakalimutan niya ang sakit, nakalimutan niya ang galit,
At ang mas nakakatakot para sa kanya, nakalimutan niyang dapat niyang layuan ang dalaga. Agad siyang napaiwas ng tingin. Tumayo siya at pinagpag ang buhangin sa kanyang damit. Tara na. Napatingin si Cassandra sa kanya. Ano? Uuwi na tayo. Nagulat ang dalaga. Ang aga pa. Alam ko, pero gusto ko na umuwi. Napansin ni Cassandra ang biglang pagbabago ng tono niya. Kanina lamang ay tahimik siyang masaya. Ngayon ay parang muli na naman itong naglagay ng distansya sa pagitan nila. Bakit bigla-bigla naman yata? Sabi ni Cassandra. Hindi sumagot si Seth. Kinuha lamang niya kanyang mga gamit. Seth! Tinawag siya ni Cassandra. Huminto ang binata at tumingin sa kanya. Salamat sa pagsama mo sa akin ha. Bahagyan natigilan si Seth. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Ngumiti si Cassandra. Alam kong hindi madali para sa'yo pero ginawa mo pa rin. Tahimik lamang si Seth. Dahil ang totoo, hindi siya umalis dahil ayaw niya sa lugar. Hindi siya umalis dahil nagsawa siya. Gusto niyang umalis dahil natakot siya sa sarili niyang nararamdaman. Natakot siyang masanay sa presensya ni Cassandra. Natakot siyang maging mahalaga sa kanya ang isang taong dapat niyang iwasan. Uwi na tayo, ulit niya. Tumango si Cassandra. Hindi na siya nagtanong pa. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, magkatabi sila, ngunit parehong tahimik. Ngunit para kay Cassandra, masaya pa rin siya. Dahil sa isang araw lamang, nakita niya ang isang bahagi ni Seth na hindi pinapakita nito sa iba. Samantala, si Seth naman, tahimik na nakatingin sa daan, habang may isang taong at isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Kung alam niyang anak siya ni Victor Villanueva, magagawa ko pa rin ba siyang layuan? Kinabukasan, linggo, maaga nagising si Seth. Tulad na kasanayan niya, nagsimula ang araw niya sa pag-aaral. Ngunit kahit nakabukas ang kanyang libro, hindi mawala sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang Tagum Beach, ang mga ngiti ni Cassandra, at ang sandaling muntik na niyang kalimutan ang lahat ng dahilan kung bakit siya dapat lumayo. Napailing siya. Hindi dapat. Pinilit niya ibalik ang atensyon sa kanyang binabasa. Makalipas ang ilang oras, nagpasya siyang lumabas upang bumili ng ilang kailangan nila sa bahay. Habang naglalakad siya sa isang maliit na tindahan malapit sa kanilang lugar, bigla siyang natigil. May isang lalaki nakatayo sa kanyang harapan. Isang lalaking pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Seth. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mukha, ang tindig, ang boses. Ito ang lalaking ilang taon niyang naririnig sa mga kwento ng kanyang ina. Ang lalaking nakaukit sa sakit ng nakaraan niya. Victor Villanueva, ang ama ni Cassandra. Napatigil ang mundo ni Seth sa sandaling iyon. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina, ang lumang bahay nila, ang araw na hindi na umuuwi ang kanyang ama. Mahigpit niyang kinuyoma ang kanyang mga kamao. Siya talaga. Napansin ni Victor ang binata at nagtataka itong tumingin sa kanya. May kailangan ka ba, iho? Ngunit hindi agad nakasagot si Seth. Sa harap niya ngayon, ang taong matagal niyang sinisi. At ang mas nakapagpapagulo sa kanya, ang anak ng lalaking ito ay ang taong unti-unti niyang nagugustuhan. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Ngunit ang sakit ng dala ng apelyidong Villanueva ay muling bumalik. At sa pagkakataong iyon, hindi si Cassandra ang kanyang kaharap, kundi ang taong naging dahilan kung bakit siya natulog at natutong magtayo ng pader sa kanyang puso. Wala po. Iyon lang ang nasabi ni Seth. Mabilis niyang inalis ang tingin sa lalaki at pinilit itago ang gulat na nararamdaman niya. Hindi maaaring malaman ni Victor Villanueva kung sino siya.
Hindi pa ngayon. Tinitigan siya ng lalaki ng ilang segundo. Tila nagtataka sa kakaibang reaksyon ng binata. Sigurado ka ba? Tumango si Seth. Opo. Nakita ni Seth na tila inaaninag siya nito na parang kinikilala. Pero hindi na nagtanong pa si Victor. Ngumiti lamang ito ng bahagya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit si Seth hindi makagalaw agad. Nakatayo lamang siya roon habang pinagmamasdan ang lalaking matagal ng laman na kanyang mga alaala. Maraming tanong ang gusto niyang itanong. Bakit nawala ang kanyang ama? Ano talaga nangyari noon? May kinalaman ba talaga si Victor sa lahat ng iyon? Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa siya handa. At higit sa lahat, naaalala niya si Cassandra. Ang ngiti nito, ang paraan ng pag-unawa nito sa kanya. Hindi niya kayang husgahan ang dalaga dahil lamang sa kasalanan ng kanyang ama. Pero hindi rin niya kayang basta kalimutan ang sakit ng dala na nakaraan. Habang naglalakad palayo sa Seth, ay nagpasalamat siya na hindi siya nakilala ni Victor Villanueva. Mahigpit na hinawakan ang bag na dala niya at sa unang pagkakataon, hindi lamang galit ang nararamdaman niya, kundi kalituhan. Dahil ang taong dapat niyang iwasan ay ang ama ng taong ayaw na niyang mawala sa buhay niya. At hindi niya alam kung alin ang mas mahirap harapin, ang katotohanan tungkol sa nakaraan o ang damdaming unti-unti na nabubuo para kay Cassandra. Pagdating ni Seth sa kanilang bahay, tahimik niyang isinara ang pinto. Hindi niya namalaya na mas mabigat ang kanyang mga hakbang kaysa karaniwan. Sa sala, nadatnan niya ang kanyang ina na si Marta na nakaupo habang nag-aayos ng ilang gamit. Pagtingin nito sa kanya, agad nitong napansin ang kakaibang ekspresyon ng anak. Anak, may nangyari ba? Lumapit si Marta at pinagmasdan siya. Agad umiwas ang tingin si Seth. Wala po. Wala po. Ngunit kilala siya na kanyang ina. Alam nitong hindi ganong kadaling basahin ang kanyang anak. Pero alam din niyang may bumabagabag dito. Alam mo naman na hindi mo kailangang itago sa akin kung may problema ka. Nanatiling tahimik si Seth. Umupo siya sa sopa. Ilang sandali siya nakatingin lamang sa sahig bago tuluyan nagsalita. Ma, may nakita po ako kanina. Kilala mo ba si Victor Villanueva? Biglang nanigas na kamay ni Marta. Bahagyang nabago ang ekspresyon nito. Parang isang pangalan lamang iyon ay sapat na upang ibalik ang mga alaala na matagalan niyang pilit kinalimutan. Saan mo narinig ang pangalang yun? Napansin ni Seth ang reaksyon ng ina. Kaya lalo siya naging interesado. Nakita ko po siya. Malapit lang dito. Tahimik si Marta. Napansin ni Seth ang pagbabago nito. Ma, ano po talaga nangyari noon? Hindi agad nakasagot si Marta. Tumingin lamang siya sa malayo. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang palakihin ang galit ng anak niya. Ngunit ngayon, nandito na naman ang nakaraan at mas komplikado na ang lahat dahil ang anak ng lalaking iyon ay naging mahalaga kay Seth. Anak, mahina ang boses ni Marta. May mga bagay tungkol noon na hindi mo pa alam. Napatingin si Seth sa kanya. Kung ganun po, ano po ang totoo? Natahimik si Marta. Matagal siya nakatingin sa kanyang anak na si Seth. Nakikita niya sa mga mata nito ang parehong sakit na nakikita niya 6 na taon na nakalipas. Ang sakit ng isang batang nawalan ng ama. Ang sakit ng isang anak na naghahanap ng sagot. Ngunit sa pagkakataong ito, mas natatakot siya dahil alam niyang hindi na bata si Seth. Isa na itong binatang marunong magdesisyon at higit sa lahat,
Alam niyang kapag nalaman nito ang buong katotohanan, maaaring hindi na niya mapigilan ang gagawin ng anak. Ma, ano po nangyari noon? Hindi agad siya nakasagot. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala na nakaraan. Ang gaming umuwi si Rogelio na tila may bigat na dinadala. Ang mga pagtatalo, ang mga pangako, at ang araw na tuluyan itong nawala. Anak, hindi lahat ng bagay na narinig mo noon ay buong katotohanan. Nanginginig ang boses ni Marta. Nagulat si Seth. Ano pong ibig niyong sabihin? Napapikit si Marta. Doon niya napagtanto na kahit anong pilit niyang itago, darating at darating ang araw na malalaman din ni Seth. Ngunit, natatakot siya. Hindi sa katotohanang lalabas, kundi sa magiging epekto nito sa anak niya. Dahil alam niyang may galit pa rin si Seth. Galit na matagal niyang kinikimkim. Natutuwa ako na tinanong mo ako. Pero hindi ko alam kung handa ka na marinig. Tumingin si Seth sa kanyang ina. Ma, ilang taon kong hinintay ang sagot na ito. Tahimik si Marta. Alam ko anak. Pero ang takot ko, huminto siya. Ano po? Napaluha si Marta. Ang takot ko ay kapag nalaman mo ang lahat na may magawa kang pagsisihan mo habang buhay. Nanigas si Seth. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kanyang ina bilang isang taong may tinatagong galit, kundi isang ina na natatakot na mawalan muli. Ma, may ginawa ba ako noon na hindi ko alam? Hindi sumagot si Marta. At ang katahimikan nito ang naging pinakamabigat na sagot. Nanatiling tahimik si Marta. Sa harap niya ang anak niyang si Seth. Ang batang minsang gabi-gabing nagtatanong kung kailan uuwi ang kanyang ama. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi niya masabi ang buong katotohanan. Hindi dahil gusto niya magsinungaling, kundi dahil gusto niyang protektahan ang anak niya. Dahil ang totoo, hindi basta nawala si Rogelio. Hindi ito aksidenteng nawala. Hindi ito kinuha ng tadhana. Sadya itong umalis. At iyon ang pinakamahirap na katotohanang pilit itinago ni Marta sa loob ng 6 na taon. Noong 6 na taon na nakalipas, noong araw na iyon dumating si Rogelio sa kanilang bahay na tahimik at tila wala sa sarili. Hindi tulad ng dati na masaya itong umuuwi mula sa sakahan. Napansin agad ni Marta ang pagbabago ng asawa. Rogelio, ano nangyari? Ngunit hindi ito agad sumagot. Tanging isang mabigat na buntong hininga lamang ang kanyang pinakawalan. Hindi alam ni Marta na bago pa siya umuwi noon, may isang tawag siyang tanggap. Isang tawag mula kay Don Mario. Pinapunta siya nito upang makipagkita. At doon nagsimula ang lahat sa kanilang pagkita. Hinarap siya ni Don Mario na may malamig na tingin. May isang bagay itong ipinilit kay Rogelio. Ang pakasalan ng kanyang anak na si Marimara. Dahil ayon kay Marimara, si Rogelio ang ama ng batang kanyang ipinagbubuntis. Ngunit ang higit na kinatatakutan ni Don Mario ay ang kahihiyan sa kanilang pamilya. Ayaw nitong malaman ng mga tao na maaaring magkaroon ng anak si Marimara nang walang ama. Kaya hinarap siya ni Rogelio. At sa ilalim ng kanyang pananakot, pinilit niya itong akuin ang responsibilidad. Ngunit alam ni Rogelio na may mga bagay na hindi niya kayang sabihin at ang may mga bagay na hindi niya kayang harapin. Nang araw na iyon, pag uwi niya sa kanilang bahay, hindi na siya ang parehong lalaking umalis. Nakita ni Marta ang takot at pagkalito sa mga mata ng asawa. Ngunit hindi nito sinabi ang buong nangyari. At makalipas na ilang araw, hindi na umuwi si Rogelio. Bumalik si Marta sa kasalukuyan. Napapikit siya habang pinipigilan ang luha. Hindi niya kayang sabihin kay Seth. Hindi niya kayang sabihin na ang ama nito ay hindi lamang nawala, kundi piniling iwan sila
dahil alam niyang mas masakit iyon kaysa anumang galit. Ma, ano po ang totoo? Narinig niya ang boses ni Seth. Napatingin siya rito. Nanginig ang kamay ni Marta dahil ang sagot na matagal niyang itinago ay maaari magbago sa lahat. Lalo na dahil ang taong konektado sa nakaraan nila ay ang pamilya ng babaeng unti-unti nang minamahal ni Seth. Nakita ni Marta ang mga mata ng anak. Mga matang naghahanap ng sagot. Mga matang matagal na naghihintay sa katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya kayang sabihin, hindi niya kayang wasakin ang imahe ng ama nito. At higit sa lahat, hindi niya kayang makita kung paano magbabago si Seth kapag nalaman niyang ang lalaking hinahanap niya sa loob ng 6 taon ay ang mismong taong piniling lumayo. Napayuko siya at marahang hinawakan ng kanyang ulo. Anak. Agad siyang nilapitan ni Seth. Ma, masama ba ang pakiramdam mo? Oo anak. Natigil si Seth. Napansin niya ang pamumutla ng kanyang ina. Kailan pa ma? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Umiling si Marta. Wala lang to. Napagod lang siguro ako. Nag-aalalang tumingin si Seth sa kanya. Hindi na niya itinutuloy ang pagtatanong. Mas mahalaga sa kanya ang kalagayan ng ina kaysa sa sagot na matagal niyang hinihintay. Humiga ka na muna ma. Tinulugan niya na tumayo ito at inatid sa silid. Habang naglalakad sila, tahimik lamang si Marta. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mukha dahil alam niyang muli na naman niyang ipinagpaliban ang katotohanan. Pagkababa ni Seth, matapos masigurong maayos na ang kanyang ina, nanatili siya nakaupo sa sala. Marami pa rin siyang tanong, ngunit hindi niya kayang pilitin si Marta. Hindi niya alam na sa kabilang silid, tahimik na umiiyak ang kanyang ina dahil ang lihim na matagal niyang tinatago ay hindi na lamang tungkol sa pagkawala ni Rogelio, kundi tungkol sa isang desisyong maaari magbago sa buhay ng kanyang anak. Isang katotohanang may kinalaman sa pamilya ni Cassandra. Nang makaalis si Seth papunta sa kanyang silid, nanatili muna si Marta sa kanyang kama. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lamang ng orasan ang maririnig sa katahimikan. Matagal siya nakatingin sa kisame habang iniisip ang nangyari. Muntik na niyang sabihin ang lahat. Muntik na niyang ilabas ang katotohanan 6 na taon niyang nikinimkim. Ngunit na makita niya ang mukha ni Seth, ang galit at sakit na matagal nitong dala, muli siyang natakot. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naglakad siya papunta sa lumang aparador sa gilid ng silid. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na kahon na matagal na niyang tinatago. Isang kahon ilang beses na niyang binuksan tuwing gabi. Inilipag niya ito sa kama at marahang binuksan. Sa loob nito ay may lumang litrato, mga sulat, at ilang bagay na nagpapaalala sa panahong buo pa ang kanilang pamilya. Kinuha niya ang isang litrato ni Rogelio. Matagal niya itong tinitigan na. Rogelio, hanggang kailan ko pa itatago sa kanya? Mahina niyang sambit. Napaluha siya. Sa loob ng 6 taon, ito ang kanyang kasama sa mga gabing hindi siya makatulog. Ang kahong ito ang nakakaalam ng lahat ng sakit na hindi niya masabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang papel mula sa ilalim ng mga litrato. Ang papel na hindi niya kailanman ipinakita kay Seth. Ang patunay ng isang pangyayaring tuluyan nagbago sa buhay nila. Muli niyang isinara ang mga mata habang bumabalik ang mga alaala ng araw na iyon. Ang araw na umuwi si Rogelio na tulala. Ang araw na hindi niya nakikilala ang sariling asawa. At ang araw na nagsimula ang pagkawala nito. Mahigpit niyang hinawakan ng papel. Anak, pinoprotektahan lang kita. Ngunit sa puso niya, alam niyang darating ang araw na hindi na niya kayang itago ang katotohanan dahil ang nakaraan ay unti-unti nang bumabalik sa buhay nila.
At ang dahilan nito ay isang pangalan, Cassandra Villanueva. Muling bumalik ang alaala ni Marta sa nakaraan. 6 na taon na nakalipas. Madilim na ang gabi nang maramdaman niya ang mahinang paggalaw sa tabi niya. Napamulat siya. Hindi siya agad kumibo. Sa halip, nanatili siyang nakapikit habang pinapakinggan ang bawat kilos ng kanyang asawa. Dahan-dahan itong bumangon mula sa kanilang higaan. Walang sinabi, walang kahit isang salita. Tanging katahimikan na mayani sa kanilang silid. Ramdam ni Marta ang bigat ng bawat galaw nito. May kakaibang lungkot, may takot, may tila desisyong matagal nang pinag-isipan. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng kanilang lumang aparador. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng isang bag na inilagay sa balikat. Nanlaki ang mata ni Marta. Anong ginagawa mo? Paulit-ulit ang tanong sa kanyang isip. Ngunit pinili niyang manahimik. Nagkunwari siyang tulog habang pinagmamasa ng asawa mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nang tuluyang lumabas si Rogelio sa kanilang silid, saka siya dahan-dahan bumangon. Hindi niya alam kung bakit pero may kung ano nagsabi sa kanya na kailangan niyang sundan ito. Maingat siya lumabas ng kama. Tiningnan muna niya ang anak niyang si Seth na noon ay 13 taong gulang pa lamang at mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ito at inayos ang kumot. Anak, mahina niyang bulong. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Sa labas, nakita niya ang asawa na naglalakad palayo habang dalambag nito. Rogelio, halos pabulong niyang tawag. Ngunit hindi ito lumingon. Mas lalo siyang kinabahan, kaya nagmamadali siyang sumunod. Ayaw niyang maniwala sa naiisip niya. Ayaw niyang tanggapin na maaari ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya ang kanyang asawa. Hanggang sa makita niya itong huminto sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Doon lamang siya nakalakas ang loob na magsalita. Rogelio! Huminto ang lalaki. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagkita at nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Marta ang sakit na pilit na tinatago ng kanyang asawa. At doon niya naramdaman, hindi simpleng pag-alis ang ginawa ni Rogelio. May isang bagay na nagtulak dito para iwan sila. Isang bagay na hindi niya paalama. Pasan ka? Mahina, ngunit nanginginig na tanong ni Marta. Nakatayo lamang si Rogelio sa harap niya habang mahigpit ang hawak sa bag na dala nito. Sa ilalim na mahinang ilaw ng kalsada, kitang-kita ni Marta ang pagod at lungkot sa mukha ng kanyang asawa. Hindi ito ang parehong lalaking masayang umuuwi noon mula sa sakahan. Rogelio, bakit ka aalis? Lumapit siya ng konti. Nanatiling tahimik ang lalaki at ang katatahimikan nito ang lalong nagpatakot kay Marta. May problema ba? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. Ngunit yumuko lamang si Rogelio. Hindi niya alam at hindi niya kayang tingnan ng matagal ang asawa. Dahil alam niyang kapag nakita niya ang mga mata nito, mas lalo siyang mahihirapang umalis. Marta, alagaan mo sa Seth ha. Mahina niyang sambit. Nanlaki ang mga mata ni Marta. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabi yan? Lumapit siya at hinawakan ang braso ng asawa. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Napapikit sa Rogelio. Dahil gusto niyang sabihin lahat. Gusto niyang sabihin ang nangyari kay Don Mario. Gusto niyang ipaliwanag kung bakit siya natatakot. Ngunit ang banta na tanggap niya at ang takot na maaaring mapahamak ang kanyang pamilya ang pumipigil sa kanya. Mas mabuti para sa inyo kung lalayo ako. Napatitig si Marta. Hindi ko naiintindihan. Bakit mas makakabuti sa amin? Hindi sumigot si Rogelio. Sa halip marahas inilis ang kamay ni Marta sa kanyang braso. Sabihin mo kay Seth. Huminto siya.
hindi niya itinatuloy. Dahil kahit ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng anak nila ay masakit para sa kanya. Sabihin mo na lang na mahal ko siya. Napaluha si Marta. Rogelio! Ngunit tumalikod na ang lalaki. At sa bawat hakbang nito palayo, parang unti-unting nawawala ang kanilang pamilya. Hindi alam ni Marta na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang lihim na magbabago sa buhay nilang lahat.